Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw sa inyo mga ka-YouTube, mga ka-stories. Ini-invite ko po kayong lahat na manood lamang dito sa official channel ng inyong Papa Dudut. At stay at home and keep safe habang tayo pong lahat ay naka-home quarantine. Asahan po ninyo na araw-araw po tayong mag-upload ng mga episodes dito sa Papa Dudut Stories. Huwag din kalimutang suportahan ang mga live video natin, yung ating mga video vlogs, mga personal vlogs na ginagawa natin. Meron tayong mga comedy, may mga challenges, at iba't ibang mga kulitan videos na siguradong ma-e-enjoy ninyo. Huwag din kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Ang sabi nila, Papa Dudut, ay hindi daw maganda sa tao ang nagtatanim ng sama ng loob. Una, ikaw din ang mahihirapan kung sakaling kimkimin mo ang galit na yon. Makakasama ito sa kalusugan at sa kaluluwa mo. Dear Papa Dudut, ako po si Noel, 36 years old at may asawa at 3 mga anak. Isa po akong architect at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang kumpanya na nakabase sa Ortigas. Hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, Papa Dudut, pero masasabi kong dahil sa sipag at tiyaga. Kaya ako napagtagumpayan na makamit ang mga pangarap ko sa buhay. Kinailangan ko pang dumanas ng mga pighati bago ko narating ang tagumpay na kinaroroonan ko. May kalakihan po ang sahod na natatanggap ko. At dahil dito ay nagawa ko pong magpatayo ng pangarap kong bahay at magkaroon ng maginhawang lifestyle. Hindi lang para sa akin kundi para sa pamilya ko. Nabibili ko na mga dati-rati ay pangarap ko lamang na magkaroon. Tulad ng kotse, magarang bahay, mga properties, negosyo, at nagagawa ko na rin pong ipasyal ang nanay ko at ang pamilya ko sa kahit saang bansa na naisin nilang puntahan. Napag-aral ko din ang mga anak ko sa exclusive school sa tulong at suporta at pagmamahal na rin ng aking asawa. Papa Dudut, masasabi ko na narating ko na ang rurok ng tagumpay at masaganang pamumuhay para sa akin at sa aking pamilya na malayong malayo sa buhay na kinamulatan ko. Ayon sa kwento ng ilang mga kamag-anak, ay produkto kami ng mga kapatid ko ng pagkakamali ni tatay sa pagpatol niya kay nanay. Nabuntis ni tatay si nanay kahit na wala naman silang relasyon. Best friend daw kasi ni nanay ang totoong girlfriend ni tatay. Basta isang gabi may nangyari sa kanila at dahil sa skandalong yon ay pinilit daw na ipakasal ng mga magulang ni nanay si tatay. Bagay na alam ng lahat na labis na kinasama ng kalooban ni tatay. At dahil dito ay naging malinaw sa aming lahat na walang pagmamahal si tatay kay nanay. Yon ang laging sinasabi ni tatay sa amin sa tuwing nakakainom siya. Kasalanan ng nanay ninyo kung bakit ako nagkakaganito. Kung hindi niya sana ako pinikot, edi sana masaya ako sa buhay ko ngayon. Pasuray-suray na sabi pa ni tatay noon. Sa tuwing nagwawala si tatay ay tahimik lamang si nanay.
Wala ni isang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Siguro kasi nakukonsensya siya sa pagpikot niya kay tatay. Noong araw, noong nagsasama pa ang mga magulang namin, mas madalas pang lasing si tatay na umuuwi galing sa trabaho kesa sa hindi. Ano bang pakialam mo kung lasing ako? Sa gusto kong makalimot Nasisinok na sabi pa ni tatay. Hindi mo na kailangang makalimot. Asawa mo na ako at may pananagutan ka na bilang ama ng mga anak natin. Naiiyak na sabi pa ni nanay. Ganon ang madalas na pangyayari sa bahay namin. Sa tuwing uuwi si tatay ay lasing na lasing. Pag hindi naman siya lasing, wala siyang kinakausap ni isa sa amin. Hindi tuloy namin mahulaan kung ano ang nasa isip ni tatay. Pero kahit na lasing, nagwawala at nagsisisigaw ay hindi naman niya sinasaktan si nanay o kahit na sino sa aming mga anak niya. Pero noong malaki na ako, naisip ko na sa dami ng sigaw, pangiinsulto at kawalan ng pagpapakita ng pagmamahal sa amin, ay parang sinasaktan na rin niya kami. Para na niya kaming sinasaktan, hindi sa pisikal na katawan kundi sa puso namin. Hindi ko alam kung ano ang mas matindi, Papa Dudut, ang pisikal na latay o sakta ng puso. Kahit ano pa ang mas matindi, pareho kong hindi gusto yon. Isang araw ay maagang umuwi si tatay. May mga dala siyang pasalubong at mga laruan, pagkain para sa amin, at yun din ang araw na hindi ko makakalimutan. Dahil yun din ang huling araw na nakita namin si tatay. Kinabukasan, Papa Dudut, ay hindi na siya nagpakita. Hindi na kami nagtaka kasi may mga araw naman talagang hindi umuwi si tatay sa bahay. Ang sabi ng mga kamag-anak na tsismosa ay nandun daw siya sa unang girlfriend niya. Doon na raw natutulog at umuwi. Tuluyan na ngang sumama si tatay sa babae niya at iniwan na kami ni nanay. Ang sabi pa ng mga kamag-anak namin ay nahulaan na rin nila na mangyayari yon. Kasi kahit noong pagkatapos silang ikasal ni nanay ay dumiretso si tatay sa bahay ng babae niya. Yung una niyang naging karelasyon. Hindi lang niya maiwan si nanay noon kasi natatakot siya sa lolo ko. Pero lumakas ang loob niyang iwan kami nang nagkasakit na si lolo, dahilan para mabaldado na ito. Naisip niya siguro na wala nang lakas si lolo para habulin siya at ipilit ang anak niya sa kanya. Noong una, naging regular ang pagpapadala ng sustento ni tatay sa aming magkakapatid hanggang sa dumalang na ng dumalang. Hanggang sa hindi na niya kami pinapadalhan ng pera. Yun ay kahit pa ilang kanto lamang ang layo ng bahay ng babae niya sa bahay namin. Hindi pa rin niya kami binibisita o kaya ay binibigyan ng pera. Mas gusto ko na rin yon dahil sa tuwing wala siya, tahimik ang mga gabi namin sa bahay. Wala nang nagwawalang lasing, wala nang sumisigaw kay nanay. Pero dahil si nanay na lamang, Papa Dudut, ang nagtatrabaho para sa amin, naranasan naming magkakapatid ang maghirap ng husto. May mga araw na sumasala kami sa pagkain at pumapasok kami sa eskwela na luma ang mga gamit namin. Nagpasya si kuya na tulungan si nanay sa paghahanap buhay. Teenager lamang siya noon. Mga 15 anyos noong naging barker siya ng mga jeep malapit sa amin. At dahil nga sa patpatin si kuya at mahina ang katawan ay yun ang naging dahilan, Papa Dudut, para mawalan siya ng balanse habang nakasabit sa likurang bahagi ng jeep. Nabagok ang ulo ni kuya sa pagtama nito sa espalto. Pagdating ni nanay sa ospital ay nakabalot na ng puting tela ang katawan ni kuya. Nag-iiyakan na mga kasamahan ni kuya sa labas ng ospital. Ang sabi nila ay hindi raw umiiyak si nanay noong lumapit sa bangkay ni kuya. Pero makikita mo raw ang sakit na nararamdaman niya sa kilos at mukha nito.
Nalaman namin na matagal na palang may sakit si kuya dahil magdamagan ang kanyang ginagawang pag-extra sa trabaho na halos wala na siyang tulog. Nilihim niya sa amin yung nararamdaman niya kaya nabigla na lamang kaming lahat sa kanyang pagkamatay. Hindi ko alam Papa Dudut kung bakit parang naisumpa ni tatay ang pamilya namin. Lagi ko kasing napapakinggan ang sinasabi niya na hindi niya kami mga anak at mamatay na raw kaming lahat. Sa burol ni kuya, ni anino ni tatay ay hindi namin nakita. Hindi ko alam kung hindi niya alam o talagang sinadya lamang niya na hindi kami puntahan. Sa murang edad ko noon ay parang nagsimula akong magtanim ng galit sa taong naging dahilan para mabuhay ako sa mundo. Hindi lang galit kundi pagkamuhi ang nararamdaman ko para sa kanya. Nalaman namin na nagbakasyon pala si tatay kasama ng babae niya habang nakaburol si kuya. Nang mga panahon na yon Papa Dudut ay gusto ko nang sisihin si nanay kung bakit ba niya pinilit na magpakasal sa kanya ang taong hindi naman siya kayang mahalin. Bakit hindi lang siya naghanap ng taong totoong magmamahal sa kanya? Para hindi kami nagbabayad ng mga kasalanan nila sa isa't isa. Sa galit ko ay sinugod ko ang bahay ni tatay at ng kabit niya. Halos masira ang gate ng bahay nila ng kabit nila Papa Dudut sa ginawa kong pagwawala. Magmula noon ay sumumpa na ako sa sarili ko na hindi na muli ako magpapakita sa taong yon. Sumumpa ako na kahit nagumapang na kami sa hirap ay hindi ako lalapit sa kanya. Dahil sa matinding galit na nasa puso ko, naging determinado ako Papa Dudut na makapagtapos ako ng pag-aaral. Nag-working student ako para hindi maging pabigat kay nanay at sa kapatid ko. Dahil sa galit, pinamukha ko sa taong yon na hindi namin siya kailangan. At gagawin ko ang lahat para mabago ang buhay namin. Nakapagtapos po ako ng architecture na may honor, kaya madali akong natanggap sa isang magandang kumpanya. Mataas ang aking sweldo kaya ilang buwan lang ay pinatigil ko na sa pagtatrabaho si nanay. Ilang taon din akong nagtrabaho para maitaguyod ang pag-aaral ng kapatid kong si Mayang. Pagkatapos ng mga naging bagyo sa buhay namin, ay unti-unting gumanda na ang buhay namin. Lumipat kami sa isang mas magandang tirahan, malayong malayo sa taong kinamumuhian ko. Nang makagraduate ng college ang kapatid ko ay nagpaalam ako kay nanay na mag-aasawa na ako. Anak, ngayong mag-aasawa ka na, hindi ba mas maganda kung kausapin mo na rin ang tatay mo para makahingi ka ng basbas sa kanya? Seryosong pakiusap sa akin ni nanay. Para sa ano pa, Nay? Hindi naman siya naging mabuting ama sa amin ng mga kapatid ko. Ang tanging panahon lang, Nay, na mapapatawad ko siya ay kapag patay na siya. Yon ang mga binitawan kong salita kay nanay na hanggang sa ngayon ay totoo pa rin sa akin. Papa Dudut at mga ka-stories, hindi ko po magawang mapatawad ang taong yon. Hindi ko po kaya. Netong mga nakaraang buwan ay may nakapagsabi sa aming may sakit daw ang taong yon at iniwanan na ng babae niya. Hindi sila nagkaanak kaya mag-isa lamang siya sa buhay. Nalaman ko sa ilang kamag-anak na nagpapatulong daw si tatay sa mga kapatid ng nanay ko na kausapin ako. Kausapin para ano, Papa Dudut? Para humingi ng tawad at manghingi ng pera? O kaya ay utuin ang nanay ko para alagaan siya? Hindi po mangyayari yon, Papa Dudut, hanggat nabubuhay ako. Mga ka-stories, dapat ko bang kalimutan ang galit na matagal nang nakatago sa loob ng puso ko? Hindi ko po alam ang sagot. At kung sakali man, paano ko po gagawin yon? At kahit gustong kong patawarin ang taong yon ay hindi ko alam kung paano sisimulan dahil masyadong malalim
ang naging sugat na iniwan niya sa pamilya namin at sa puso ko. Sana po ay matulungan ako ng mga tagapakinig ninyo, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa akin para marinig ang kwento ng pamilya namin ni Nanay. Ang inyong ka-stories, Noel. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.